Away ng dalawang pamilya sa Sulu na uwi sa ubusan ng lahi o rido. At ang masaklap, tila nadadamay pati mga taong walang kinalaman sa gulo. Bumabaha daw ng mga imported na sibuyas sa mga palengke at grocery sa ating bansa. Kasabay nito, may pesteng sumasalanta sa mga taniman ng sibuyas. Ano nga ba ang dapat gawin para sagipin ang mga magsasakang umaasa sa mga pananim na ito? Nakaabot na ng base camp ang mountaineer na si Romy Garduse. At sa kanyang paghahanda sa pag-akyat sa tuktok ng Mount Everest, nakantabay ang ilan sa ating mga kapuspalad na kababayan na mabibiyayaan sa tagumpay ni Romy. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, ubusan ng lahi kung kinakailangan. Ito ang patakaran ng clan war o rido. At itong nangyayari ngayon sa pagitan ng dalawang angkan sa Sulu. Ang problemang yan alamin sa report ni Marisol Abduraman. Ang Sulu, malaparaiso, ang kasaysayan, at mayaman sa kultura. Pero sa likod ng kagandahan, nagtatagong isang marahas na kaugalian, ang rido. Ito ang umiiral na prinsipyo ng ilang magkaaway na angka na matagal nang nangyayari hindi lang sa nasabing probinsya. Mata kapalit ng mata, ngipin kapalit ng ngipin, ubusan ng lahi. Marso 25 nang mapabalita sa isang pahayagan ang away raw ng pamilya Kaluwang at Halon sa Kalingalan Kaluwang, isang bayan sa Sulu. Pinuntahan namin ang lugar para kumpirmahin ang balita. Nandito kami sa Panglima Estino at papunta kami ng Kalingalan Kaluwang. Kinakailangan namin mag-pump dahil ayon sa mga military, hindi raw ligtas mag-land trip dahil marami kaming madadaanan ng mga kampo ng mga rebelde. Dahil hitig sa rebelde ang ilang lugar sa Sulu, kinailangan kaming samahan ng ilang tauhan ng mayor ng Panglima Estino. Ang mga tauhang pinasama sa amin, armado ng matataas na kalibre ng baril. Tahimik silang nagmatsa, handa sa kung anumang gulong maaaring mangyari, lalo na nang dumaan kami sa mga lugar na pinamumugaran ng MBG o Mizwari Breakaway Group. Akala ko makahihinga na kami ng maluwag pagkalagpas namin sa nasabing lugar, ngunit nagkamali ako. Malayo pa lang, natanaw na namin ang mga armadong kalalakihan. Inaabangan kami sa pantalan. Camera na. Yes, we're finally here. Sa pantalan ng bayan ng Kalingalan Kaluwang, ramdam na namin ang tensyon. Sinalubong kami ng mga armadong kalalakihan. Mabuti na lang at kilala pala sila ng kasama namin. Sa lugar, nakatawag pansin sa akin ang batang ito na sa murang edad ay may sukbit ng Armalite. Ako din ho. Agad kaming sinalubong ni Al Kaluwang. Siya ang dating mayor ng Kalingalan Kaluwang na tumatayo ring leader ng Kaluwang clan. Anak ni Al Kaluwang si Mayor Don Kaluwang na pinatay noong nakaraang taon sa Zamboanga City. Wala akong kalaban, anak ko walang kalaban, pamilya namin walang kalaban. Siguro, naisip siguro ng mga sa kabila dahil politics. Naubusan talaga siguro ito. Una raw pinaputukan ng pamilya Halon ang barangay Kanlagay na nasa pagitan ng barangay ng Pitogo at Karungdong. Marami raw kaanak rito ang mga Kaluwang. Mag-alas 6 na, pumunta pa lang kami sa barangay Kanlagay. Ang barangay na nilisan ng mga residente doon dahil sa gulo. Pag umuulan ito, nako, ang hirap talaga. Pasado lang sa isa na makarating kami dito sa Barangay Kanlagay. At gaya nga ho na nakikita nyo sa aking likuran, wala na hong katao-tao dito. Dito na rin ho kami iniwan ng aming mga kasama at hinihintay na lamang ho namin ang mga militar na susundo sa amin para pumunta sa Barangay Pitogo. Sa mga kaibigan na
Ito ang Barangay Canlagay. Mistulang ghost town matapos magsilikas ang mahigit 300 pamilya. Lahat takot madamay sa gulo ng dalawang angkan. Nangako na rin yung care. Sabi ni Chairman, Saan kayo sa detachment? We're planning to go to Pitogo. Para makuha yung... Mag-alas 7 na ng gabi nandito kami ngayon, nilalakad namin ang bundok sa pagitan ng dalawang magkalaban na grupo. Matapos ang mahigit isang oras sa paglalakad, sa wakas, nandito na rin tayo. Malapit na sa bahay ni na Barangay Kapitan Peping dito sa Pitogo. Ayun si Kapitan Pepe. Malayo mo lang sa inyo. Si Peping Halon ang tumatayong leader ng Halon Clan. Wala ang controversial na anak niyang dating vice mayor na siyang pumalit sa anak ni Al Caluang. Tulad ng kabilang grupo, hindi na rin malaman ni Chairman Peping kung paano nagsimulang alitang mula pa sa mga ninuno nila. Dito lang kami, hindi naman kami lalabas dyan. Siguro kung walang military, siguro atak pa rin din sila. Yung sinasabi nila, mag-atak din sila ulit. Dahil ang mga Kaluwang at Halon ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kalinggalan Kaluwang simula pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Matagal nang magkakompetensya ang kanilang mga pamilya. Noong nakaraang linggo, nagumpisa ang 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng magkaaway na kampo na tinulungang ayusin ni Mayor Estino. Pero wala raw kasiguruhan ito. Aminado ang militar, isa ang rido sa pinakamalaking problema ng Sulu. Our job is to stop the fighting. Then mediate help the other agencies of government, lalo na yung leadership ng province, to resolve yung problema nila. Ayon sa imam o religious leader na aming nakapanayam, ang rido ay malinaw na paglabag sa mga aral ni Allah na nakasaad sa Quran. Nakalagay talaga yan sa Holy Quran na pinagbawal ng Panginoon ang ganyang uri na gawain. Hindi na nga matukoy ang ugat ng alitan sa pagitan ng mga Kaluwang at Halon. Pero malinaw ang mukha ng epekto nito. Makikita ito sa mga tulad ni Alex Sawad na lumikas para hindi madamay sa gulong wala naman siyang kinalaman. Sa araw na ito, kailangan niyang harapin ang kanyang takot para balikan ang kabuhayang napabayaan sa lugar na tinakasan. Siyempre, matatakot man kami. Kaysa mamatay kami sa gutom, mas gusto namin makakain kaysa mamatay kami sa gutom. Sa haba ng kasaysayan ng Sulu, marami ng rido ang kumitil ng hindi na mabilang na buhay ng mga inosenteng sibilyan. Tila hindi pa rin natututo sa kasaysayan ang mga pamilyang karahasan ang tanging nakikitang solusyon sa mga alitan ng angkan. Ako si Marisol Abdurrahman at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Pag ganito raw umuulan, hindi sila makaani ng mga sibuyas. Kasi nabubulok yung sibuyas. Patakaran ng Administrasyong Arroyo na tulungan ang mga magsasakang nagtatanim ng sibuyas. Pero iba raw ang aktwal na nagaganap. Nalulugi raw ang mga magsasaka dahil sa pagpasok ng mas mura at imported na sibuyas. Dagdag pahirap pa ang mga pesteng sumasalanta sa mga bukirin. Para sa marami, rekado lang sa pagkain ang sibuyas. Pero para sa ilang komunidad sa Nueva Ecija at Pangasinan, sibuyas ang naglalagay ng pagkain sa kanilang mesa. Gandang umaga po. Tulad ng halos lahat ng mga taga-Bungabon, sibuyas ang bumuhay sa 3 henerasyon ng pamilya ni Pedro Mantile. Sasamahan natin si Mang Pedro dun sa lupa niya. Mga 1 kilometro lang naman daw ang layo mula sa kanyang tinitirhan. Kanino po yung lupa na sinasaka ninyo? Yun ang iba sa magulang ko.
Yung meron naman ho akong sariling mahigit kalahati hektarya. Gaano po kalaki lahat-lahat? Sa kulang 3 hektarya ho lahat yun. Pag ganito raw umuulan, hindi sila makaani ng mga sibuyas. Kasi nabubulok yung sibuyas. Kung dati naaasahan ang pagsasaka ng sibuyas, hindi na ngayon. Nakakakaba na nga ho yung klase ng ng sibuyas namin eh. Parang hindi na ho namin kayang kunin pa yung kagaya nung dati. Mula raw nang bumaha ng imported na sibuyas sa mga palengke, madalas na silang nalulugi. 16 hanggang 25 piso lang ang imported na sibuyas, habang nasa 26 na piso ang galing Pilipinas. Dahil dito, bagsak presyo rin ang kanilang ani. Noon laging pagkakuan, tumatama kami sa presyo. Magandaan eh. Ngayon ho, pag magandaan namin, ala naman presyo. Bukod sa mga imported na sibuyas, may smuggled na sibuyas na sumusulpot na rin sa mga pamilihan. Smuggling number one eh. Kahit na mahal ang dolyar, siyempre yun ang sinasabi ko kanina, dapat mahal din sana ang presyo babagsak dito. Pero ang nangyayari, bagsak yung presyo, mas mababa pa sa lokal. So ang resulta nun, ang consumer ay bibili ng mas mura dahil konti lang ang kanilang pera. Noon pong mayroong mga kaso na smuggling, ang ginagawa po namin ay 100% examination ng mga containers. At doon po naman nalaman na mayroong smuggling, na mayroong misdeclaration. Mula nga noong 2005, wala nang kaso ng smuggling. Yung buong gusaling to, storage para sa mga sibuyas. Ang estilo raw kasi itinatago muna o iniimbak muna yung sibuyas habang hinihintay na gaganda yung presyo sa merkado. Marami po ngayon nakatago dito. Freezer ba to? Wala mang kasiguruhang gaganda ang presyo. Ito lang ang paraang naiisip ng mga magsasaka para isalba ang kanilang negosyo. Hindi lang mga magsasaka ang hirap kung naghihingalo ang industriya ng sibuyas. Sa kabuuan, binubuhay ng sibuyas ang mahigit 500,000 pamilya sa buong bansa. Dati raw sa panahong ito, abala na yung buong komunidad sa pagsasake. Pero ngayon, itong bahay lang na to, yung natin gumagawa. Pamangkin ni Mang Pedro si Erlinda Mantile. Trabaho niyang magsake o piliin ang mga sibuyas at ilagay ito sa sako. Pagka pangit po anis, ala ho ganong maraming trabaho. Kulang ho ang trabaho sa tao. Minsan ho, naghahanap buhay ho sila. Agaw-agawan pa po. Minsan nagtatalo-talo pa sila. Kasi po para sa pamilya nila may mga anak kong minubuhay. Kargador naman ang anak ni Aling Erlinda na si JR. Isa naman nakatambay ako. Diba yun yung kahit paano kumikita ng pera. Habang naghihintay doon sa kanya. Yung plan ko. Buong pamilya nyo nandito? Nag-aano sa sibuyas? Puro sibuyas kasi yung buhay ng tao rito. Dito sa Barangay Vega, Bungabon, humina ang ani dahil sa pag-ulan at pagbaha. Nabawasan tuloy ang kakaunti ng trabaho. Ay, magandang hapon. Sa isang bahay na binisita ng Reporter's Notebook, babae man o lalaki, nakatambay, walang makuhang trabaho. May trabaho po ba ngayon? Wala po. Naghahanap po kayo? Kami ng trabaho. Trabaho hinahanap. Katulad ho ngayon, wala na kaming makain. Binabagyo pa, wala na. Patayin na. Bibili ng 1 kilo, hindi kakasyahin sa maghapon. Ganun na. Ito ang problema namin dito sa sibuyas. Saan daw po nakukuha yan? Pag malalaki na, pag maliliit pa ng laman, wala pa. Pero medyo malalaki na, ganito na nangyayari. Halos sa isang kaon na ani namin, mga kon eh.
Isa rin ang Bayambang Pangasinan sa mga pinanggagalingan ng sibuyas sa bansa. Problema naman nila ang pagtama ng sakit sa mga sibuyas na tinatanim nila. Wala pang impormasyon na dapat na mapuksa yung mga napuwit. Wala pa. So hindi nyo alam, nag-experiment? Oo, nag-experiment pa lang kung talagang anong klaseng gamot yung makukuha namin. Hirap ang mga magsasaka hanggat di natutukoy ang sakit ng mga sibuyas at kung ano ang lunas dito. Matagal na ito. As early as 2000, mayroon na ito eh. Nung panahon ni Director Barquez, mayroon na ito. Nagre-report kami sa DARAP1. Pero wala rin masabi. Kumukulikta din sila ng sample. Ikinukuha nila doon sa laboratory. Pero wala rin recommendation. Ang mga treatment noon is mga fungicides. No, and in fact, it was reported by Region 3, for example, na nagbigay na sila ng mga fungicides assistance to the farmers. Mayroon namang mga klase ng sibuyas na matatag laban sa mga sakit, ngunit mahal ang mga ito. Ang magagawa natin, magrekomenda tayo ng high-yielding variety. Pero hindi mo sila matulungan. Bureau of Plant Industry approves the importation of some seeds for the good quality seeds for onions, no? So yun, maka-avail sila doon. Sa mga imbakan tulad nito, inilalagak ang mga sibuyas na tinamaan ng sakit. Ito ang problema namin dito sa sibuyas. Saan daw po nakukuha yan? Pag malalaki na, pag maliliit pa ng laman, no? Wala pa. Pero medyo malalaki na, ganito na nangyayari. Minsay, ginagawang pataba ang mga ito. Pero kadalas ay walang magawa ang mga magsasaka, kundi itapon na lang ang mga bulok na sibuyas. Sa tanimang ito, pinakabatang trabahador si Jomar, 10 taong gulang. Isa siya sa mga taga-ani ng sibuyas sa araw na yon. Saan mo ba gustong gamitin sana yung kikitain mo ngayon? Sa school. Anong babayaran mo sa school? Test paper. Ang mga batang tulad ni Jomar ang nagpapakita na marahil ay marami pang henerasyon ang aasa sa pagsisibuyas. Simple lang ang nais ng mga magsisibuyas gaya ni Mang Jolly, ang makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Hiling lang nila saklolohan sana ng pamahalaan ang naghihingalo nilang industriya. Sana hindi sila tuluyang mag-isa sa hirap at kapabayaan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. He promoted our cause, tapos we got support from other people also. Tapos mas maraming nakaalam na, meron palang mga katutubo sa Pilipinas na kailangan suportahan. Maabot na natin yung tuktok ng Mount Sinai. Ganito kahirap ang nilakad ni Moses. Mga 3 degrees daw ang temperatura ngayon dito. Mga 20 minutes mo daw na akyat, bago natin maabot yung tuktok. Dito pinaniniwalaan na malagi si Moses ng 40 araw. Samahan niyo akong akyatin ang Mount Sinai sa Holy Week Special ng Pinoy Abroad, Miyerkules, pagkatapos ng... Ambisyon ni Romy na akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest, at magbibigay ng suporta ang mga pribadong kumpanya. Pero makikinabang dito ay mga kapuspalad nating kababayan. Kilalanin natin ang mga taong mabibiyayaan sa pagtupad ng pangarap ni Romy. Bago pa man binalak akyatin ni Romy Garduse ang pinakamataas na bundok, ang Mount Everest, di na mabilang ang mga bundok na naakyat niya sa loob at labas ng bansa. Siyang may hawak ng record ng Pinoy na may pinakamatatas na bundok na naakyat sa kasaysayan.
Pero bukod sa mga karangalang kanyang natamo, may mas malalim pa raw na dahilan na nagtutulak kay Romy na akyatin ang mga bundok. Ang makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanyang Climb for a Cause project. Gusto niya kada pawis, no, kada hininga na ginawa niya isa meron itong mabuting maidudulot. Hindi lang para sa pan-personal na fame, kumbaga sa pang-personal na kasikatan. Isa si Roel Chan sa mga sumusuporta sa Climb for a Cause program ni Romy. Nakitaan daw nila ng sinserong intensyon si Romy sa kanyang mithiin kaya nila ito sinusuportahan. Hindi lang to pampalakasan, no, kung hindi may mabuting maidudulot. At ano pa nga bang kabutihan pwede maidulot nito kundi directly, no, na tumulong tayo sa nangangailangan. Sa kanyang Climb for a Cause program, may katumbas na halaga ang bawat hakbang ni Romy sa mga bundok na kanyang inaakyat. Bawat 1,000 talampakang kanyang naakyat, kapalit nito'y tulong mula sa mga sponsor. At ang lahat ng perang nalilikom, ibinibigay ni Romy sa beneficiaries. Agosto 2004 nang akyatin ni Romy ang Mount Elbrus. Ito ang kauna-unahan niyang Climb for a Cause project. Ang nalikom niyang halaga sa kanyang pag-akyat, buong puso niyang ibinigay para sa conservation ng coral reefs sa Bawan, Batangas. Once the reef extensions had been created, we were able to apply funds. He wrote a letter to PADI Asia Pacific and he was able to secure funds through his project. Disyembre 2004 naman ang akyatin ni Romy ang Mount Aconcagua. Ito ang kanyang pangalawang Climb for a Cause project. Nakalikom siya noon ng mahigit 70,000 piso. Ang Bukas Sarili Foundation ang beneficiary ng pag-akyat niya sa Mount Aconcagua. Ang Bukas Sarili ay organisasyong tumutulong sa mga kapuspalad na pasyente ng Philippine General Hospital. Kaya ang halagang kinita ni Romy, pinakinabangan ng mga cancer patients ng PGH at ng iba pang mga pasyente. Buong-buo niya yung inilaan para dun sa mga pasyente namin. Oktubre nung nakarang taon, matagumpay namang nakyat ni Romy ang Mount Chuuyo sa Nepal. Ito ang kanyang naging pangatlong benefit climb. Ang mga nakinabang, mga katutubong bata sa Bukidnon. Pinuntahan namin ang lugar ng mga nabiyayaan ni Romy sa kanyang pag-akyat sa Mount Chuuyo. Ang Barangay Miyarayon sa Talakag, Bukidnon. Karamihan sa mga residente rito, mga katutubong miyembro ng tribong Talaandig. Liblib at malayo sa kabiyasan ng lugar, kaya kapansin-pansin ang marami nitong kasalatan tulad na lang ng mga kalsada, health center at marami pang iba. Sa mga lugar na tulad nito sumusuporta ang Cartwheel Foundation. Ito ang napiling bigyan ng tulong ni Romy, isang pribadong grupong tumutulong sa mga katutubong salat sa buhay. He promoted our cause, tapos we got support from other people also. Tapos mas maraming nakaalam na, ay, meron palang mga katutubo sa Pilipinas na kailangan suportahan sa pag-aaral. Isang paaralan ang tinayo ng foundation para sa mga bata sa lugar. Bukod dito, nabigyan din ng scholarship ang mga katutubong nagnanais na mag-aral. At ang tulong na ibinigay ni Romy sa foundation, mahalaga raw para sa mga katutubo ng Miyarayon. That's average of mga 6 to 7 preschool students yung binigay niyang pera. Isa si Jomer sa mga scholar ng foundation. Panganay sa 9 na magkakapatid. Dahil umaasa lang sila sa pagsasaka, hindi raw niya inakalang makakatapos pa siya ng kolehiyo. Hindi ko kayang bayaran, pero sa service na lang. Kaya ayun, nagsaserve ako sa community namin sa Miyarayon. Kaya andito ako ngayon, tumutulong ako sa mga kapwa ko, kapwa taga Miyarayon. Abot langit ang kanyang pasasalamat sa scholarship na kanyang natamo. Ngayon, isa ng teacher sa kanilang lugar, si Jomer. Sa Cartwheel, salamat. Sa sobrang pasasalamat ko sa kanila, sa inyo, sa mga taong napapaloob sa Cartwheel.
Pinapakita nila na ang edukasyon ay napakahalaga. So, kaya ngayon, dahil marami na din ang graduate ng college, parang nakita na ng mga tao dito na ang edukasyon ay napakahalaga. So, parang yun ang dala nila sa amin. Ang anumang laban sa buhay di lang sa pag-akyat ng bundok ay tagisan ng lakas ng loob at determinasyong magtagumpay. Pero sa kabila ng karangalang natatamo, kahanga-hanga mga taong di nakakalimot na bahagiin na ng biyaya ang mga nangangailangan. Think climbing is fun? Think again. Ako si G. Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si G. Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.